Nang marinig ito ni Witgyang, natakot siya at sinabi, "Reyna ng bubuyog di." Tumingin si Hod sa bubuyog na nagtatangkang magpakita ng kaawa-awang itsura at nag-atubili. "Young Master Chulong, maaaring di." Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Witgyang at Hodens. Ang bubuyog sa dibdib niya ay sumigaw ng nakabibinging tiigi. Hindi nag-atubili si Tangsan upang dagdagan pa ang tensyon. Malapit na ring mapagtanto ng mga bubuyog na nawawala ang kanilang reyna at hahabulin tayo. Sa likuran nila, ang mga bubuyog ay nagtipon sa mga maitim na kumpol na sumasakop sa buong kalangitan. Walang kamalay-malay si Tangsan sa panganib at masayang tumawa. Takbo na! Kaya't nagsimula ang mapanganib na habulan para sa buhay. 17 tao, bitbit ang reyna ng bubuyog, ay nataranta sa pagtakbo habang hinahabol ng mga bubuyog sa likuran nila na naglalabas ng napakalakas na ingay na si. Ilang araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang karera ng kamatayan sa bubuyog. Tumingin si Tangsan sa nagliliwanag na mga mata ng reyna ng bubuyog at hinimas ang ulo nito upang pakalmahin. "Huminahon ka, dadalhin kita sa isang lugar kung saan walang makakaabala sa iyo." Sa panahong iyon, binawasan ng grupo ang kanilang oras ng pagtulog upang ibigay ang lahat ng kanilang lakas sa paggalaw. Ang kanilang sitwasyon ngayon ay talagang kahabag-habag. Habang nagpapahinga ang grupo, itinuro ni Tangsan ang malayo at sumigaw, "Narito na sila." Nataranta ang lahat at tumingin. Isang tao ang walang lakas na sinabi, "Hindi ko na kaya pang tumakbo." Sa daan patungo rito, ang ilan sa koponan ng Poison Blood ay naiwan na. Desidido siya, sa pagkakataong ito, kailangan kong hilingin na turuan ako ng kahanga-hangang light footwork. Biglang, isang tao ang bumagsak pasulong at sumigaw, "Pitong Lord." Nagulat ang katabi niya. Muling may naiwan. Ang mga taong tumatakbo ay nag-alala at tumingin sa likod, nakitang nakahandusay na ang tao sa lupa. Sumigaw ang kasamahan niya, bumagsak si Honglong. Bilang resulta, si Honglong ng koponan ng Poison Blood ay naiwan. Dali-dali niyang hinimok ang lahat, dali, gamitin ang light footwork at tumakbo ng mabilis. Sa kanyang puso, nag-isip siya, kung malayo ako sa reyna ng bubuyog, marahil ay hindi na ako aatakihin. Isang batang lalaki ang hinihingal habang nagtatanong, "Young Master Chulong, makakatakas ba tayo?" Hindi sigurado si Tangsan. "Siguro kaya natin." Makalipas ang 3 araw, kahit na sinubukan ni Witgyang ang lahat ng kanyang makakaya, hindi na niya kinaya pa at bumagsak sa lupa. Umuubo siya at sinabi sa 2 tao sa harap niya, "Patawad, Young Master Chulong, hanggang dito na lamang ako." Sa pagkakataong ito, ang itsura ni Tangsan at Hod ay walang emosyon at gusot ang buhok. Nagulat si Tangsan at tarantang tinawag siya, "Grand Elder." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagmungkahi si Hod, "Chulong, hayaan mo akong buhatin ka." Naguluhan si Tangsan at tumanggi, "Young Miss Hodn, kaya ko pang tumakbo." Bigla, kinusot ni Hodn ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Matapos makabawi ng lakas, naging masigla siya. Nagpakita siya ng determinasyon at mumiti kay Tangsan. "Kaya ko ito." Hinding-hindi sumusuko ang mga tao ng Eidna. Sa harap ng malaking tarangkahan ng Eidna, 2 bantay na may maayos na kasuotan at may dalang sandata ay seryosong ginagawa ang kanilang trabaho. Nang marinig nila ang mga yabag mula sa malayo, nagkatinginan sila at nagtataka. "Esan?" Habang papalapit ang mga figura, nagulat ang isa at sinabi, "Bumalik na si Young Miss." Nakita lamang nila ang 2 tao na may maruming itsura, madilim ang ilalim ng mga mata dahil sa kakulangan ng pagtulog. Si Tangsan ay naglalakad at inaalalayan si Hodens. Hindi makapaniwala ang bantay sa kanyang nakikita at nagtanong ng nakanganga, "Young Miss?" Biglang nagkagulo ang buong Enigma. Pinaputok ang mga senyales sa himpapawid upang ipaalam sa lahat ng mga tao sa Enigma na maghanda. Narinig ng Supreme Clan Leader at Clan Leader ang tunog ng mga senyales at agad na binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Nag-alalang tanong ng Clan Leader, "May malubhang nangyari?" Agad na may nag-ulat, "Bumalik na si Hodn si Young Miss." Pagkarating niya roon, nakita niya si Hodn na pagod at inaalalayan ng mga lingkod, habang si Tangsan ay balisa na nakatayo sa tabi. Ang kanilang hitsura ay talagang kaawa-awa. Hindi makapaniwala ang Clan Leader sa kanyang nakikita at nagtanong, "Talaga?
Niyakap ng clan leader ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at galit na sinigawan ang tao sa harap niya. Tiulong, ano ang nangyari? Dali-dali ring lumuhod si Tangsan at utal na nagpaliwanag, huminahon po kayo, father-in-law. Pagod lamang si Yaong Miss Hoden is, pagkatapos ng 10 araw ng walang tigil na light footwork. Tila may naalala siya at naging seryoso ang kanyang tono. Ngunit hindi ito ang oras upang pag-usapan ito. Pumunta tayo sa training grounds. Nagulat si Supreme Clan Leader nang marinig ito at nagtanong, bakit sa training grounds? Hindi agad sumagot si Tangsan at ipinasok ang kamay sa kanyang dibdib, na tila may kinukuha. Niyakap ng 2 kamay ang reyna ng bubuyog at itinaas ito upang makita ng lahat. Sinabi niya, ito ang reyna ng golden-haired honeybees. Sa ilang sandali, darating ang iba pang mga bubuyog. Kailangan nating pumunta sa sinaunang puno sa training grounds, ngayon na. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng Supreme Clan Leader ang pagtawa. Haha, ang batang ito ay talagang karapat-dapat asahan. Siguradong makakagawa siya ng malaking bagay sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang mukha ng Ignis Clan Leader ay hindi maganda. Nagtanong siya, ano? Hindi ba't sinabi mo na kukuha ka ng honey? Bakit mo dinala ang reyna ng bubuyog? Hindi hinayaan si Tangsan na sumagot, niyakap na ng Supreme Clan Leader ang balikat ni Tangsan at sinabi, sige na, tara na. Nagulat si Tangsan at sumigaw, Ginamit niya ang light footwork upang yakapin si Tangsan at tumalon sa himpapawid na nagdulot kay Tangsan na sumigaw sa takot, langit at lupa. Paano ang mga tao sa lupa? Dali-dali na lamang nilang tinakpan ang kanilang mga mukha dahil sa buhangin at alikabok. Si Tangsan ay napakalayo na sa pakiramdam na nasusuka na siya. Bigla, sumigaw siya sa takot, Nag-alala si Supreme Clan Leader nang marinig siyang sumigaw at sumulyap. Nakita niya sa malayo sa kalangitan ang isang pamilyar na madilim na dilaw na kumpol. Dali-dali niyang ipinaalam, Grandpa, dumarating ang mga bubuyog. Nang marinig niya ito, kalmado pa rin siya. Yexed, napakarami nila. Dinala mo ba silang lahat dito? Pagkatapos ay pinabilis niya ang kanyang takbo. Tara, bilisan natin. Natakot si Tangsan sa biglaang pagbilis at sumigaw, Medyo marahas na lumapag si Supreme Clan Leader na nagdulot ng paglipad ng mga bato. Dinala niya si Tangsan sa malaking sinaunang puno at sinabi, narito na tayo, Tiulong. Mabilis, yakapin mo ang reyna ng bubuyog. Inangat ni Tangsan ang kanyang ulo upang tingnan ang malaking puno at sinabi, golden-haired honeybees, ito ang lugar na nabanggit ko. Mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Ang bubuyog sa kanyang kamay ay naguguluhang pumapagaspas ng mga pakpak. Itinuro niya ang malaking butas sa harap niya at nagtanong, okay na ba ito? Ang sagot sa kanya ay ang pagpapagaspas ng mga pakpak. Nag-aatubiling lumipad ang golden-haired honey queen sa tabi ng puno at nagmasid. Matapos ang maingat na pagmamasid, lumingon ito kay Tangsan at mumiti. Nang makita niya ito, masaya rin siyang nag-isip, mukhang gusto mo ito. Nang papalapit na ang mga bubuyog, dali-daling tinawag ni Supreme Clan Leader si Tangsan, umalis na tayo dito. Dumarating ang mga bubuyog. Nang marinig niya ito, lumingon siya at sumagot, opo, Grandpa. Nang lumipad ang mga bubuyog sa himpapawid, nagdulot ito ng malaking ingay. Ang lahat ng tao sa ibaba ay tumingala at nagpakita ng pagkabigla at pag-aalala. Nang makita ng golden-haired honey queen ang mga bubuyog, bigla itong masayang pumapagaspas ng mga pakpak. Mabilis nitong pinamunuan ang mga bubuyog sa punong pinagmasdan nito. Matapos suriin ang lahat, hindi mapigilan ng Supreme Clan Leader ang paghanga. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong tanawin. Tumingin din si Tangsan at bumuntong hininga. Nang makita niya ang mga bubuyog na lumilipad papasok at palabas sa puno, bumuntong hininga siya, ang golden-haired queen ay matagumpay na nakunan. Isang bubuyog ang naglalabas ng dila upang uminom ng tubig na nakalagay sa isang kahoy na palanggana. Nang makita niya ang mga bubuyog na nagtitipon upang uminom ng tubig, nasisiyahan siya. Binibigyan ko ng tubig na may halong asukal ang mga golden-haired honeybees na napagod sa paghabol upang makabawi ng lakas. Sabi nga, kung kumakain kayong magkasama, lalago ang inyong relasyon at lalago rin ang kabutihan. Buti na lang at mayroon ditong isang bagay na katulad ng asukal, napakaswerte ko. Ang mga tao sa DNAD ay nakatayo sa isang tabi at nagmamasid. Masayang nagkomento ang lahat, ang sarap nilang kumain.
Ang cute pala nila kapag tinitingnan ng malapitan. Nang makita ni Tangsan na nasisiyahan ang golden-haired Honey Queen sa pag-inom ng tubig na may asukal, nasisiyahan din siya. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagiging alerto nila sa akin. Kung makikilala nila ako bilang kanilang Panginoon, mas mabuti. Bigla siyang sumigaw, ay nga pala. Nang marinig ito ng clan leader, nagtanong siya, bakit? Nag-aalangan siyang nagtanong, paano si Yaong Miss Hodnith? Tumingin siya sa kanya nang may pangutya at nagtanong, ngayon mo lang siya naalala? Nang maalala niya ang pagod na itsura ng kanyang anak, lalo siyang nagmamalaki. Pagod na siya kaya dinala ko siya sa kanyang ina upang alagaan siya, ngunit hindi ko inaasahan na papagamitin mo siya ng light footwork sa loob ng 10 araw nang hindi nag-iisip. Nang marinig ito ni Tangsan, hindi siya nangahas na harapin siya at nahihiyang sumagot, opo, father-in-law, patawad po. Mga 2 oras lamang siyang natutulog bawat araw, at ang natitirang oras ay ginugol sa pagtakbo. Talagang ang naalala ni Supreme Clan Leader ang isang bagay at nagtanong, Tiulong, naalala mo ba ang mga taong kasama mo? Nag-alala siyang nagtanong, nasaan na ang koponan ng Poison Blood? Sa puntong ito, natigilan si Tangsan at napuno ng pawis ang kanyang mukha. Medyo hindi siya sigurado, siguro nakahandusay sila sa kung saan sa daan. Marahil kailangan natin silang sunduin. Nang marinig ito ni Supreme Clan Leader, ngumiti na lang siya. Haha! Sundin ang utos. Ang koponan ng Poison Blood ay naiuwi ng ligtas sa loob ng yakap ng kanilang pamilya. Sa silid ni Hodnith, ang sikat ng araw ay sumisikat ng mainit sa bawat bintana. Matapos marinig ni Hodnith ang lahat mula kay Tangsan, masaya niyang sinabi, mukhang nakabawi na ng lakas ang mga golden-haired honeybees. Buti na lang, Tiulong. Ngumiti rin si Tangsan at sumagot, opo, Yaong Miss. Naalala ni Hodnith ang mga bubuyog na kasalukuyang sumusunod sa mga lingkod sa bundok. Idinagdag niya, sa ngayon, sinisipsip nila ang nektar mula sa mga nakalalasong bulaklak sa bundok ng Ehidn. Tumango siya, naku, ang cute nila. Bigla, may tumawag sa labas na sumisigaw, Seven Lord. Young Master Tiulong. Sumulyap si Tangsan sa labas at sinubukang magsalita. Tanong niya, ano iyon? Bagamat nagmamadali, naaalala pa rin ang batang lalaki ang kanyang asal at nakakapit lang sa 2 kamay sa pinto. Nagmamadali niyang hinimok, kailangan mong lumabas saglit. Hinihingal siya habang humihinga ng hangin at nagpatuloy, ang kalagayan ng mga golden-haired honeybees ay kakaiba. Mukhang may hinahanap sila. Nang marinig ito ni Tangsan, napaisip siya. Alaynan. Mabilis siyang tumakbo palabas. Sumunod din si Hodnith. Sa itaas, naghihintay na ang mga golden-haired. Nang makita niya ang mga bubuyog na lumilipad ng nakakalat sa kanyang ulo, nagtataka siyang nagtanong, totoo ba yon? Nang marinig ng mga bubuyog ang kanyang boses, agad silang tumingin sa kanyang direksyon. Ang tunog ng mga pakpak ay lumabas, Nakita niyang patuloy silang dumidikit sa kanyang ulo at katawan. Naguguluhan siyang nagsabi, hoy kayo. Nang makita ito ni Hodnith, nag-alala rin siya. Tiulong, okay ka lang ba? Hindi ito pinansin ng mga bubuyog at hinila ang braso ni Tangsan. Nakita silang nakakapit ng mahigpit sa kanyang damit, hinihila siya pataas. Nag-alala siyang nagtanong, anong nangyayari sa inyo? Bigla, unti-unting umaalis ang kanyang mga paa sa lupa. Magagawa lang niya ng umiti ng mapait. Tumingala ang mga tao sa lupa at tiningnan ang figura ni Tangsan na hinihila palayo ng mga bubuyog. Napanganga si Hodnith sa pagtataka at tinawag siya, Tiulong. Hinihila siya ng mga bubuyog patungo sa dakilang puno kung saan siya ibinaba. Ang tunog ng mga pakpak ay kumakalat, na umaalingaw sa kanyang tainga. Umiwas siya para dumampi sa lupa at sumigaw, ha? Ang kanyang mga mata nang makita niya ang tanawin sa harap niya ay lumaki dahil sa pagkabigla. Nagulat siyang nagtanong, anong nangyari sa inyong pugad? Lumipad ang isang bubuyog sa likuran niya at itinulak siya ng malakas papasok. Sumunod din siya rito. Habang naglalakad siya, umiti siya, okay, naiintindihan ko. Gusto niyong pumasok ako. Pagkapasok niya, inilibot niya ang kanyang mga mata at nakita ang loob. Nakita niya ang bawat gintong honey cell na nakaayos ng maayos. Hindi niya mapigilang sabihin sa kanyang ulo, ang pugad ay halos kumpleto na.
Ang pagtatrabaho ng husto upang mangolekta ng honey ay nagpapatuloy rin. Isang bubuyog ang dahan-dahang lumipad papalapit. Sumulyap siya at naguguluhang nagtanong, "Jisen, kaya ito ang reyna ng bubuyog?" Tiningnan siya nito ng may pagmamahal. Lumipad ito at dumapo sa kanyang braso at dahan-dahang pumapagaspas. Mahinang nagtanong siya, "Gusto mong buhatin kita?" Ang sagot sa kanya ay mas malakas na pagpagaspas ng pakpak. Gayunpaman, mas maraming bubuyog ang dumating na napuno ang kanyang mukha sa puntong na bago nito ang kanyang mukha. Sumasakit ang kanyang ulo nang mag-isip siya, dumikit sa akin ang mga batang ito sa puntong hindi ako makagalaw. Yumuko siya at binuhat ang reyna ng bubuyog ayon sa gusto nito. Nakita lamang niya ang malalaki, kumikinang na mga mata nito na nakatingala. Dahan-dahang ipinikit ng reyna ng bubuyog ang kanyang mga mata, at ang kanyang dalawang harap na paa ay gustong abutin ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Tangsan, nagulat siyang sumigaw, "Ha? Sandali!" Ngunit huli na. Lumapit na ang reyna ng bubuyog sa kanyang mukha na naging sanhi ng bigla ang pamumula ng kanyang mukha. Sa kanyang isipan, dumadaing siya, "Dicken." Naramdaman niyang may malambot na dumampi sa kanyang mga labi. Biglang uminit ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay naging malabo at ang kanyang isip ay umiikot. Instinctively siyang lumunok at nagulat na natanto na may bagay na dumadaloy. Lumilipad ang mga bubuyog sa paligid, pinapanood si Tangsan na sa pilitang halikan ng reyna ng bubuyog. Sa pagitan ng kanyang mga labi at sa kanya, lumitaw ang isang bula. Dali-dali niyang binitiwan ito at huminga ng malalim. "Yoha!" Gamit ang kanyang kamay, mahigpit niyang tinakpan ang kanyang bibig. Namumula ang kanyang mukha, itinuro niya at nautal na nagsalita, Ikaw, reyna ng bubuyog, ikaw di. Ito ang unang halik ko. Anong ginagawa mo?" Naramdaman niyang nawalan siya ng kontrol sa kanyang buong katawan. Sa kanyang puso, kinilabutan siya, Mahinang bumagsak ang kanyang walang lakas na katawan sa lupa, na nagdulot ng pagsabog. Kumikislap ang kanyang mga mata. Inangat niya ang kanyang ulo at hinanap ang reyna ng bubuyog, naggangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Nakita niyang nakatingin ito sa kanya na parang nakangiti. Hindi niya maintindihan. "Binigyan mo ako, di." Pagkatapos ng malapit na pakikipag-ugnayan kay Tangsan kasama ang reyna ng bubuyog, nakahandusay si Tangsan sa lupa. Namumula ang kanyang mukha, nagpakita ng sakit sa kanyang mukha. Hirap siyang umubo, "Serbisyo tea." Naramdaman niyang umiinit ang kanyang mukha at lumabas ang puting bula sa kanyang bibig. May pakiramdam ng pagiging hindi komportable at kakaiba sa kanyang likod. Nagkaroon siya ng isang nangangati. Ang lahat ng mga damdamin ay sumakop sa kanyang buong katawan. Gumulong siya, ngunit hindi pa rin niya maibsan ang pakiramdam ng kasikipan sa kanyang katawan. Lumabo ang kanyang mga mata at patuloy na lumalabas ang likido mula sa kanyang ilong at bibig. Naririnig niya ang kanyang puso na umaalingaw sa napakalaking tibok ng puso. Inabot niya ang reyna ng bubuyog. Hirap siyang umubo, "Yive. Ikaw, Ji." Nag-aalangan siyang nagtanong, "Anong pinakain mo sa akin?" Habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, nakita niya itong nakatingin sa kanya na may inosenteng mukha na tumatawag, "Ay." Habang hindi pa siya tuluyang nakapikit, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Hod na tumatawag, "Tiulong. Tiulong ah." Pagkatapos ay ang imahe niya na tinatawag ang Supreme Clan Leader, Grandpa. "May mali kay Tiulong." Seryoso siyang sumagot, ang bagay na ito ay mukhang nakalunok siya ng isang uri ng napakalakas na. Naging madilim ang kanyang pananaw. Narinig niya ang naguguluhang sigaw ni Hod, "Tiulong, magising ka." Pagkatapos, ang boses ni Supreme Clan Leader, "Gagabayan ko ang kanyang." Tinakpan ng ginang ang kanyang bibig at sinabi, nakapagtataka. Supreme Clan Leader ang nagkomento, ang mga hayop sa gitnang antas ay marunong ding magbayad ng kabaitan. Pagkatapos ay iminungkahi niya ng hindi sinasadya, mayroon bang higit na Fong Fan Figi na matatagpuan? Kung mayroon, magiging kapakipakinabang ito sa ating enigma. Idinagdag din ng Clan Leader, ang honey ng Kim Mao Fong ay kapakipakinabang. Kung ito ay Fong Fan Figi, siguradong makakatulong ito ng husto. Ang ginang ay nagmamalasakit lamang sa mga benepisyo ng Fong Fan Figi para sa kanyang hitsura,
kaya't sinabi niya ng may pananabik, "Manugang, mayroon pa bang mas maraming Feng Fanfi na matatagpuan?" Nang makita niyang lahat sila ay nakatingin sa kanya, mahina siyang umubo. Bumaling din sa kanya si Hodnit at nagtanong, Tiulong, maaari pa ba itong mahanap? Pumikit siya at mahinang sumagot, Naalala niya ang kanyang nalalaman. Naisip niya, kung ito ay ordinaryong honeybee, kailangan nilang magtayo ng maraming hiwalay na pugad para sa reyna, nakilala bilang royal jelly, at gamitin ang mga bubuyog na manggagawa upang mangolekta ng royal jelly. Naalala niya ang mga bumabagsak na tagasunod na tumatakas mula sa mga bubuyog, na sumisigaw, "Yaong Master Tiulong." Hindi ba't iba ang sitwasyong ito? Pinagpalagay niya, kung susubukan kong gawin ito sa mga matatalinong Kim Mao Fong, siguradong magiging pugad agad ito ng mga bubuyog. Nang maalala niya ang inosenteng itsura ng reyna ng bubuyog, malalim siyang nag-isip. Sa katunayan, ang royal jelly ay pagkain na inilaan para sa larvae na ginawa ng mga bubuyog na manggagawa, ngunit pinakain ako mismo ng reyna ng bubuyog. Kung gayon, magkaiba kaya ang sangkap na ito? Pagkatapos ng katahimikan, nagbukas siya ng kanyang bibig. Dito, magiging direkta ako. Siguradong hindi ito maaari. Nang marinig ito ng Supreme Clan Leader, nagmamadaling nagtanong, bakit hindi maaari? Para sa anong dahilan? Balisa rin ang ginang, "Manugang, bakit hindi pwede?" Tinanong niya ang lahat, kahit na makakain ito, mayroon bang sinuman ang mga ngahas na kumain ito? Sa puntong ito, hinulaan ng Clan Leader, kakaiba ba ang lasa? O ang amoy? Umiling-iling siya, hindi iyon. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang nakakagulat na sagot, ang Feng Fanfi na ito ay inilalabas mula sa bibig ng reyna. Lumalabas na kailangan itong ilipat ng direkta ng reyna. Sa pag-aalala ng lahat, ipinaliwanag niya, ang paraan ay tulad ng paghalik. Kailangan magkaroon ng bibig sa bibig na kontak. Ang sangkap ng reyna ay dapat na nasa loob ng bibig bago ito mailipat. Ang nakangangang bibig ng Supreme Clan Leader sa pagtataka ay lubhang lumaki. Ano? Makipag-ugnayan sa reyna? Ang ginang ay nautal na nagsalita, "Ano?" Ang Clan Leader ay sumuko lamang sa pag-asa, na nagsasabi, kung gayon, lumalabas na hindi na ito mahahanap muli maliban kay Tiulong, na mahal ng Kim Mao Fong. Walang ibang paraan. Bigla, nahulog ang mga chopsticks sa mesa, na nagdulot ng ingay na nakaakit ng atensyon ng lahat. Hindi tumingin si Hodnit sa kanya, ngunit nagtanong sa isang seryosong tono, bibig sa bibig na kontak. Hindi niya mapigilang takpan ang kanyang bibig at sumulyap sa kanya. "Tiulong, nakipag-ugnayan ka ba ng bibig sa Kim Mao Fong?" Sa kalagitnaan ng isang tahimik na gabi, ang malambing na buwan ay nasa ibabaw, na naghuhulog ng isang malambot at sparkling layer ng ilaw sa tubig. Isang kamay na puno ng mga peklat ay humihigpit, na nagdulot ng paglitaw ng bawat nakakatakot na asul na ugat. Isang lalaki na may isang matipuno na katawan ang nakaupo ng matagal, na tila nag-iisip ng isang bagay. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Martial Arts Alliance, ang boxing emperor na si Chu Tiren. Bigla, may narinig na banayad na tinig ng isang babae mula sa labas na nakagambala sa kanyang mga saloobin. "Pinuno, nagdala ako ng tsaa." Inangat ni Chu Tiren ang kanyang ulo at sinabi, "Okay, pumasok ka." Pumasok ang isang babae na may balingkinitang katawan, kasama ang isang charm mole sa ilalim ng sulok ng kanyang bibig. Nakayuko siya habang maingat na nagdadala ng tsaa. Sumulyap si Chu Tiren sa babae at mahinang sinabi, "Inihanda ko ang West Mountain White Tea." Ipinag-krus niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nagkomento, "Ito ang tsaa mula sa aking bayang Kinalakhan." Habang nagtitimpla ng tsaa ang babae, sinabi niya, "Ito ang sikat na tsaa ng West Mountain Namsuong." Nang marinig niya ito, mahina siyang sinabi, "Salamat. Magtatamasa ako ng tsaa." Tinitigan siya ng babae habang ibinubuhat niya ang tasa. Inilapit ni Chu Tiren ang tasa ng tsaa sa kanyang bibig. Ibinuka niya ng bahagya ang kanyang bibig, naghahanda ng uminom. Bigla, may isang nagmamadaling boses sa labas na umalinggaw, "Pinuno, ako ang strategist na si Giacat Hao." Ang nag-aalalang tono ay nagdulot sa kanya na ibaba ang tasa ng tsaa, at itinanong, "Ano ito sa ganitong oras ng gabi? Ano ang nangyayari? Pumasok ka." Si Giacat Hao ay isang bata, masiglang lalaki. Pumasok siya at pinagsiklop ang kanyang mga kamay, na nagsasabi,
humihingi ako ng paumanhin sa paggambala sa iyong pahinga, pinuno. Sinabi niya ito bago iulat ang pangunahing bagay. Sa katunayan, mayroong kagyat na ulat mula sa DEDS ng Sichuan. Inisip ko na dapat kong iulat kaagad sa iyo. Kalmadong sumagot si Chu Tirengi, okay lang. Siguradong mahalaga ang dahilan kung bakit nagmamadali kang hanapin ako. Sabihin mo sa akin. Lumapit si Jia Kathao at pagkatapos ay ipinasok ang kanyang kamay sa manggas upang maghanap ng isang bagay. Inilagay niya ang roll ng papel sa mesa at nagsalita. Bloodhound Rakshasa, Track Sekeni. Nang marinig niya ang nakakagulat na balita, hindi mapigilan ni Ejia na hampasin ng malakas ang mesa na binasag ang tasa ng tsaa. Galit siyang sumigaw, ano? Dahil sa paggamit ng labis na puwersa, nanginginig ang kanyang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang nakasarang kamay at saka ngumalgal ang kanyang mga ngipin. Sinabi niya ng may galit, Bloodhound Poison Palm, kung paano makuha ang nakakatakot na martial art na iyon at saan ito mabawi. Yumuko si Jia Kathao at sumagot, bago iyon, si Track Sevengu ay tinamaan ng palad ng Wan Dushanjun, kaya hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ay napunta siya sa hainan at nagtago doon. Naalala niya ang isang bagay, mukhang interesado siyang magdagdag, bukod dito, mayroong isang kawili-wiling kwento rin. Ayon sa impormasyon, ang dakilang demonyong iyon na si Track Sevengu ay pinabagsak ng isang kabataang adventurer kasama ng isang taong gumagamit ng lason. Nagulat na tanong ni Chuki Rengi, anong sinabi mo? Isang kabataang adventurer at isang lason na gumagamit? Umupo siya sa tapat ng mesa kasama niya at pagkatapos ay binuksan ang kanyang fan. Mukhang ito ay isang kawili-wiling kwento. Ito rin ay isang kwento na mainteres ka, pinuno. Ang babae na nakatayo sa silid ay naririnig ang masigasig na boses ni Jia Kathao. Kung isasalaysay ng mas detalyado. Sa puntong ito, sa English Clan Master ng Sichuan, ang lahat sa direktang linya at mga sanga ay nasa harap. Pagkatapos marinig ang ulat, tumango ang isang elder. Tama na, Clan Master. Galit na sinabi ng isa pang elder, lumabas na mayroong isang taong naglakas loob na magbenta ng impormasyon mula sa ating English. Dinadala namin ito sa ibang lugar. Idinagdag ng elder sa tabi niya, napakawalang hiya. Hindi ko inaasahan na may sinumang lalapastangan sa karangalan ng Ehid sa ganitong paraan. Nang makita ang saloobin ng lahat na iba sa dati, bumulong si Tangsan kay Hod, nakakagulat. Hindi siya galit sa aking father-in-law. Nang marinig niya ito, tumawa siya at sinabi, syempre. Nag-aalala si Tiulong na hindi niya ito lubos na naiintindihan, ipinaliwanag pa niya ng mas detalyado, naglakas loob na magdulot ng pinsala sa mukha ng pamilya, kaya kahit ang mga nakatatanda sa pamilya ay nagagalit. Gayunpaman kami ay isang pamilya rin. Mahinang pumikit ang Clan Master, yumuko at gumawa ng isang desisyon. Hiniling ko sa diligan na kumpirmahin ang impormasyon tungkol sa kanila. Mayroon na sanang balita. Balak kong personal na pumunta sa Yongchuan Prefecture. Nag-alalang nagtanong ang elder, kung gayon, paano mo balak na makitungo sa kanila? Ang Clan Master ay may binalak na bawat hakbang at sumagot, sa ngayon, kailangan nating gumamit ng soul-extinguishing poison, blood-dissolving poison, at gut-severing poison. Nang marinig niya ang kanyang pagbabasa nito sa maikling pagbasa, habang nasusunog ang dugo, natutunaw ang mga panloob na organo, at ang taong iyon ay lumubog sa sakit. Tila ang kaluluwa ay umalis sa katawan. Tatapusin ko ito sa pito-jewel soul-breaking poison. Nakangangang nagsalita si Tangsan, ang therapeutic bath. Lumiko ang Clan Master at nag-utos kay Nguitgyang, ipatawag kaagad ang team of extermination. Aalis ako kaagad. Yumuko siya ng may paggalang at sumagot, opo, Clan Master. Mabilis na ipinatawag ang team of extermination. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay nagtitipon sa mga koponan ng 5, nakatayo sa courtyard na nakaharap sa Clan Master naghihintay ng mga utos. Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin kay Tangsan, manugang kung gayon aalis na ako. Magpahinga ng mabuti at pangalagaan ang iyong kalusugan. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay at yumuko, naiintindihan ko, father-in-law. Mag-ingat ka. Nang marinig niya ito, may kumpiyansang sinabi niya, mag-ingat. Ano ang dapat kong alalahanin? Sila ang dapat mag-ingat. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis kasama ang team of 5.
Ang kanyang matunog na tinig ay nagpapatuloy pa rin, lalapag ako sa kanila 100 beses bilang gantimpala at 100 beses bilang parusa. Sabay-sabay na sumagot ang lahat, opo, Clan Master. Nang maalala niya ang mga taong nakasuot ng itim at maingat na natatakpan, nagtataka niyang nagtanong kay Yaong Miss Hodn, ang mga taong iyon ba ay team of extermination? Papunta na ako rito, ngunit ito ang unang beses na nakita ko sila. Sumagot siya, dalubhasa sila sa paghawak ng mga kakatakot na bagay. Ngumiti si Hodn, idinagdag, pangunahin, humahawak at nag-aalis sila ng ibang tao. Dahil dito, tinawag silang team of extermination. Nang marinig niya ito, pinagpawisan siya ng malamig at nag-isip sa kanyang sarili, ito ay hindi lamang isang solong mapanganib na bagay. Bigla, may lumapit sa kanyang likuran at nagsalita. Hukov! Lumingon silang dalawa. Nang makita kung sino ang dumating, pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay at yumuko. Little Long, ipapakilala ko ang mga nakatatanda ng Aegya. Nagsalita ang nakatatanda na nangunguna, Hukov. Tama na. Narinig ko na nakatagpo ka ng isang nakakagulat. Hindi siya nagpakita ng anumang pagmamataas, ngunit mahinang tumugon, opo, mga nakatatanda. Hindi niya mapigilang mag-isip ng walang taro sa kanyang isipan. Posible bang ito ay dahil sa Kim Maofong at sa reyna ng bubuyog? Pinuno ang nangungunang elder at patuloy na umubo. Pagkatapos ay sinabi niya, tayong lahat ay pumunta sa iyo dahil mayroon kaming isang pabor na hihingin. Naguguluhan pa rin siya at nagtanong, ano ang pabor? Nagpatuloy siyang nagtanong, ito ba ay tungkol sa honey ng Kim Maofong? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, mabilis na sumingit ang nangungunang elder na nagsasabi, hindi. Hindi iyon, hindi iyon. Hindi iyon ang tungkol doon. Iniisip mo ba na tayo ay sakim sa bagay na iyon? Sumagot ang taong nasa likuran niya, tama, tama. Ang mga at kayamanan sa mundong ito ay mayroon ng nakatakdang may-ari, hindi ba? Nakita ni Tigulong na patuloy na nagsasalita ang dalawang tao, ngunit hindi pa rin pumapasok sa pangunahing paksa, kaya naguguluhan siyang nagtanong, kung gayon, ano ito? Nagkatinginan ang dalawang elder na may pag-aalala. Hindi nila alam kung paano magbubukas ng kanilang mga bibig. Lumakas ang kanilang mga tinig at umubo. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit ang nangungunang elder at dahan-dahang inilagay ang isang kamay sa balikat ni Tiulong na nagpapakita ng isang lihim na kilos. Medyo namumula siya at bumulong malapit sa kanya, halika rito sandali. Hindi ba't ito ay ang Chidan pill? Narinig ko na ang iyong ginagawa. Sa puntong ito, tila naiintindihan niya at nagpakawala ng mahabang kiay sa isang ngiti. Pagkatapos ay kumuha siya ng 3 Chidan pills at naglaro sa mga ito gamit ang kanyang kamay na tumatawa, haha. Sinusubukan ko ring umangkop sa diid na. Maraming bagay na mahirap pa rin. Kung ang mga elder ay maaaring magbigay ng kaunting suporta, kung gayon walang imposible. Hinayaan din ng mga elder ang kanilang mga espiritu na tumatawa ng malakas. Tama. Ang manugang namin ay talagang marunong. Mula ngayon, susuportahan ka namin ng buong puso. Magpahinga ng madali at manirahan sa pamilya. Binuksan lang ni Supreme Clan Leader ang pinto nang makita niya ang isang tanawin ng pagtawa na nagsasabi, napakasaya. Nagtanong siya, anong pinag-uusapan mo na nakakatuwa? Ang biglaang tunog ay nagdulot sa mga tao na huminto ng humigit kumulang 5 segundo. Ang elder na naglalayong tumanggap ng gamot ay binulunan ang kanyang laway at sumigaw. Mabilis na inilagay ng lahat ang kanilang mga kamay sa balikat ni Tiulong upang itago ang katotohanan. Nakikipag-usap lang ako para palakasin ang ugnayan kay Manugang. Naguguluhan din niyang sinabi, syempre, sinabi ko rin sa mga elders. Nang makita ito ng Supreme Clan Leader, nasiyahan siyang tumawa ng malakas. Ha 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 ha. Mukhang sa wakas, natanto mo rin ang tunay na halaga ni Tiulong. Puno ng pawis si Hodn habang pinapanood niya ang nag-uusap at tumutugon ng lahat. Walang tigil ang boses ng lahat, syempre, Supreme Clan Leader ha 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 ha. Bigla may nag-aalalang tunog. Supreme Clan Leader. Hindi ito maliit na bagay. Nang marinig niya ito, lumingon siya at nagtanong, anong nangyari? Ang taong iyon ay hindi nag-aksaya ng anumang oras na mag-ulat, ang punong lungsod ng Sichuan ay nakahandusay sa bingit ng kamatayan. Sabay-sabay na natakot ang lahat. Hindi mapigilan ng elder na sabihin, ano?
Dali-daling nagtanong si Tiulong, sumunod ba siya ng tama sa mga tagubilin sa paggamit na ibinigay? Medyo nag-aalangan ang tao at sumagot, ang bagay na iyon. Batid na ang katotohanan ay hindi maaaring itago. Tapat na sumagot ang taong iyon, pagkatapos makita ng punong lungsod ng Sichuan ang bisa ng gamot. Kumuha siya ng mas maraming concubines at gumamit ng mga dosis na mas malaki kaysa sa kung ano ang idinidikta. Nang marinig niya ito, pinawisan siya ng husto at nag-isip sa kanyang isipan, Diyos ko. Naghihirap na nagpahinga ng kanyang noo ang Supreme Clan Leader, nagsasabi, kailangan kong magmadali doon kaagad. Bago umalis, inutusan niya si Tiulong, Tiulong, ikaw ang natitirang lalaki sa pamilya. Protektahan mo ang mga babae. Naiintindihan mo ba? Sumagot siya ng masunurin, opo, Grandpa. Mabilis na ipinakita ni Supreme Clan Leader ang kanyang light footwork at mabilis na umalis. Nang makita niya siyang nagmamadaling umalis, nagtaka siya, ano ang dapat alalahanin? Lumubog na ang araw, at ang lahat ng mga pangunahing gusali sa Ehigya ay nakasindi. Nakaupo si Hodnhe sa tabi ni Tiulong. Tinanong niya, Tiulong, paano napunta ang iyong pamilyar sa 10 lason na malilinis na primordial art sa pagkakataong ito? Medyo walang kumpiyansa siyang nagsabi, Kumpara sa una, hindi na ito masyadong nakakagulo. Sinabi niya sa kanyang isipan, kung ang 5 poison returning origin art ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na mayroon kang isang malaking daloy ng chai na umiikot sa iyong katawan. Kung gayon ang isa 0 poison refined primordial art, ay tulad ng 2 daloy ng chai na gumagana ng magkasama, tulad ng isang 2 cylinder engine. Masayang nagpahayag si Hodnhe. Ngayon sigurado akong mayroon na akong ilang antas ng resistensya sa lason sa karaniwang mga lason. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, bukod dito, maaari pa rin akong direktang bumuod.